Paano mo ba sinisimulan ang araw mo sa umaga? Dapat ba maging maganda ang gising mo para maging maganda rin ang buong araw mo? Halina na at tuklasin natin ang lahat ng mga posibleng dahilan kung bakit may araw na mabigat dalhin at may araw na magaan. Magbibigay din ako ng isang napaka-powerful na panalangin para sa iyo, kaya tapusin nyo ang video na ito, buksan nyo ang inyong mga puso upang matanggap ang pagpapala ng panalangin ito. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataong malaman ang mga biyaya ng Panginoon sa atin. Pinagpala ang lahat ng tao na tumatangkilik sa mga salita ng Diyos. Ang pagsisimula ng araw ng isang tao ay maaaring mag-iba depende sa personal na estilo ng pamumuhay, kultura, at mga pangangailangan. Narito ang ilang karaniwang paraan kung paano nagsisimula ang araw ng isang tao. Una na dito ang paggising at pagbangon. Maraming tao ang nagsisimula ng kanilang araw sa pamamagitan ng paggising at pagbangon mula sa kama. Maaaring may alarm clock na nagising sa kanila o natural na oras ng paggising. Pangalawa ay ang pagdarasal o pagninilay. Ang iba ay nag-uumpisa sa kanilang araw sa pamamagitan ng pagdarasal o pagninilay na nagbibigay sa kanila ng kapayapaan at gabay para sa araw. Pangatlo, paghahanda ng sarili, pagligo, pagsisipilyo ng ngipin, at pagbibihis ay mga karaniwang gawain sa umaga upang ihanda ang sarili para sa araw. Pang-apat, almusal. Ang pagkain ng almusal ay nagbibigay ng enerhiya para sa araw. Ang iba ay umiinom ng kape o tsa, habang ang iba naman ay nagluluto ng masustansyang pagkain. Panglima ay ang pag-ehersisyo. Ang ilang tao ay nagsisimula ng kanilang araw sa pamamagitan ng pag-ehersisyo, tulad ng pagtakbo, yoga, o pagpunta sa gym. Pang-anim, agbasa o panonood ng balita. Ang iba ay naglalaan ng oras upang magbasa ng dyaryo, mag-check ng balita online, o manood ng morning news upang maging updated sa mga nangyayari sa paligid. Pang-pito, paghahanda para sa trabaho o eskwela. Paghahanda ng mga kailangang gamit para sa trabaho o eskwela, tulad ng pag-aayos ng bag o pag-check ng mga dokumento at assignments. Pang-walo, pag-aalaga sa pamilya. Ang ilang tao, lalo na ang mga magulang, ay nagsisimula ng kanilang araw sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanilang mga anak o iba pang miyembro ng pamilya. Ikaw, kaibigan, alin dito sa mga sumusunod ang nakaugalian mo pagkagising mo? Psalm 5-3. O Panginoon, sa kinaumagahan ay didinggin mo ang aking tinig, sa kinaumagahan ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo, at magbabantay ako. Ito ay nagpapahayag ng isang taimtim na panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Ang manunulat ay naglalarawan ng kanyang gawain sa umaga bilang isang oras ng pagsasalita at pakikinig sa Diyos. Ipinapakita nito ang kanyang debosyon at tiwala na ang Diyos ay makikinig sa kanyang panalangin. Ang aayusin ko ang aking dalangin ay nagpapahiwatig ng maingat na paghahanda at pagsusumamo sa Diyos, habang ang magbabantay ako ay nagpapakita ng kanyang pag-asa at tiwala na tutugon ang Diyos sa kanyang mga panalangin. Ang talata ay isang patotoo ng debosyon, tiwala, at pag-asa sa pakikipag-ugnayan sa Diyos tuwing umaga. Ito ang panutay na ang mahalagang gawin ng isang tao, pagkadilat ng mga mata, ay ang manalangin sa ating Amang makapangyarihan sa lahat, dahil siya ang nagbibigay sa atin ng lakas at gabay sa araw-araw. Ang sabi dito sa Proverbs 3, versikulo 5-6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaalaman. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Ibig sabihin, na magtiwala ng lubusan sa Panginoon sa halip na sa sarili nating pangunawa. Sa lahat ng ating mga gawain, dapat nating kilalanin ang Diyos, at sa paggawa nito, gagabayan niya tayo sa tamang landas. Ang talatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsandal sa Diyos para sa gabay at direksyon sa buhay, sa halip na umasa lamang sa ating sariling kakayahan at kaalaman.
Colossians 3 versikulo 23 hanggang 24. At anumang inyong ginagawa, gawin niyo ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon kayo tatanggap ng gantimpala ng mana, sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Kristo. Ibig sabihin ito ay sa anumang gawain o trabaho, gawin ito ng may buong puso at dedikasyon, na parang ang ginagawa mo ay para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. Ang talatang ito ay naglalaman ng paalala na ang gantimpala ay mula sa Diyos, sapagkat ang ating paglilingkod ay para kay Kristo. Ang mensahe ay nag-uudyok na magtrabaho ng may integridad at pagsasakripisyo, na may kaalaman na ang Diyos ang tunay na magbabayad sa ating pagsusumikap. Psalm 37 versikulo 5, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong lakad, tumiwala ka rin sa Kanya, at Kanya itong papangyayarihin. Ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng ating plano at pagsisikap. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya, Siya ang magpapasiguro na ang ating mga plano ay matutupad ayon sa Kanyang kalooban. Narito ang isang makapangyaring panalangin. Halika't sabayan niyo ako sa panalangin na ito para makamit nito ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin na ito. Aming Diyos na makapangyarihan at mapagmahal, sa pagtanggap ko ng bagong umaga, ako'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Salamat sa pagpapahintulot mo sa akin na muling magising at magsimula ng panibagong araw. Ang bawat pagdilat ng aking mga mata ay isang patunay ng iyong dakilang kagandahang loob at katapatan. Sa bawat hakbang ko ngayong araw, inaasahan kong ang iyong presensya ay magbibigay gabay at lakas sa akin. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo sa lahat ng aking mga plano at gawain. Ipaabot mo sa akin ang iyong karunungan upang ang bawat desisyon ko ay ayon sa iyong kalooban. Huwag mo akong hayaang mapagod o mawalan ng pag-asa, kundi patuloy mo akong palakasin at bigyan ng tapang sa lahat ng aking pagsubok. Ipinakikiusap ko sa iyo, O Diyos, na ang bawat hakbang ko ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Turuan mo akong maging mapagpakumbaba, maunawain, at mahabagin sa lahat ng aking pakikisalamuha. Puspusin mo ang aking puso ng pag-ibig at kapayapaan upang makapaglingkod ako ng tapat sa iyo at sa aking kapwa. Kung ako'y magkasala o magkamali, naway iyong patawarin at ituwid ang aking landas. Gabayan mo ako sa bawat hakbang at desisyon upang makalakad ako sa liwanag ng iyong katotohanan at katuwiran. Naway maghari sa akin ang iyong kapayapaan na hindi maipaliwanag ng tao at maging ang aking mga iniisip at ginagawa ay maging kasiyasya sa iyo. Panginoon, salamat sa iyong walang kondisyong pagmamahal at sa mga biyayang iyong ibinibigay sa akin araw-araw. Tanggapin mo ang aking pasasalamat at pagdakila sa umagang ito, at naway maging matagumpay, makabuluhan ang araw na ito sa iyong kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Nais po namin hilingin sa inyo na ibahagi mo itong video na ito sa iyong mga kaibigan ang sa membro sa iyong pamilya, para marami pa ang makatanggap ng mabuting salita ng Panginoon. At hinihiling ko din po na like ang video, at mag-iwan ng komento. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa lahat ng suporta sa amin munting channel. Naway nakapagbigay kami ng kaunting inspirasyon sa inyo mga kaibigan. Hanggang sa susunod muli. God bless you all.